shed. There'll be no sunshine in my life until you say you're mine, oh mine. There'll be no summer, spring or fall, each day is life. Alas 7:30 na po at oras na ng biyaya. But I can never say I care. I know it won't be smart. Somebody owns your heart. It can never be mine. So it rains when you're near, knowing we can't even touch. Rain knows that I love you so much, but I know that my love will only cause you pain. So I'd rather live with the rain. That I shed. There'll be no sunshine in my life until you say. Amen. Praise God. Araw na naman po ng Webes at oras na naman ng biyaya. Ngayon po ay November 4 at nandito tayo ngayon live. At syempre, winewelcome natin ang ating mga tagapanood ngayong oras na ito. Ganun din naman ang mga nasa Pilipinas. Magandang tanghali sa inyong lahat. At dito sa California ay gabi po ngayon, 7:30 p.m. Kaya ginigreet natin ng good evening ang ating mga kasamahan ngayon, lalo na si Pastor Per. Okay, good evening, Brad Willie. Amen. Binabati namin kayo ng isang maligayang gabi. Saan man kayo naroon, sa dako ng mundong ito, Praise God. ang biyaya ng Diyos ay mapasa inyo. Amen. At kasama po natin ngayon ang isa sa ating bisita na walang iba kung hindi siya po ay isa sa mga isa pong media dito sa California. Ano po, yung balita. Right. Balita. Yeah. Tinatawag po natin balita dito sa California. Walang iba po kung hindi si Brother Reynaldo Andres. Hey. Good evening sa iyo. Salamat sa Ray. magandang pagpapakilala mo. Ang haba ng pangalan ko. Reynaldo. Reyna lang. Reyna lang. Ayan. Maraming salamat po mga kapatid, mga kaibigan sa pagpapaunlak nyo na makapiling namin kayo ngayong gabi. At maganda po ang ating topic natin sa araw na ito. Napapanahon po. Natuloy po ng napapanahon ng mga dalawang signo na nakaraan. Napapanahon pa rin po. Okay. That's right. Right. Gaya ng nasabi ni Brother Ray, isang napakagandang tema na naman po ang ating tututukan ngayong gabi. Ito po'y napapanahon at hindi lang po yun, ito po'y napakahalaga. Ano po? Ngunit isa pong babala sa ating mga nanonood ngayong gabi, ay ito po ay kailangan ng parental guidance. Kung meron po dyan na edad na wala pag 18 years old, so maaari po'y magabayan siya. Yan. Okay, hindi natin kasama ngayon si Brad Ralen Morales sapagkat meron siyang karandaman. Brad Ralen, magpagaling ka. That's right. Binabati natin si Brother Ralen kung nanonood siya kahit alam natin may karamdaman siya ngayong gabi. Ganon din ang kanyang pamilya. Okay, Yan. Sister Rina. Ayan, kasama natin siya ngayon sa chat line. Amen. Ayan. Hallelujah. So, gaya po ng aming tema ngayong gabi, ito po ay napapatungkol dito sa salita o pangalan na
marijuana. Marijuana, Mhm. yan, ang marijuana ay Wala, isa sa mga tinatawag nating mga addiction. Mhm. Yan. addiction, nakaka-addict nga ba? O ano? Malalaman po natin mamaya kung ito'y nakaka-addict. Right, That's yan. right. At kahapon ay nagkaroon ng isang referendum o isang eleksyon Mhm. dito sa California at sa buong Amerika. At isa rito yung Proposition 19 na pinagbatuhan ng mga tao kung ito ba ay aprobahan o i-reject ng mga taga-California. That's right. Kaya napakahalaga po na magkaroon ng tamang pangunawa dito sa salitang marijuana ito. Unang-una, ano ba ito? Ano bang naidudulot ito? Kinakailangan nga ba ito ng katawan ng tao? At ito ba ay makakabuti o makakasira? Yan. At bagong lahat yan ay pakita tayo ng isang video patungkol sa Proposition 19. Voters in California face an historic ballot question come Election Day. Will they be the first state to effectively legalize marijuana? That proposition would allow the state's cities and towns to grow and sell pot and then tax it like cigarettes and alcohol. It also has a good chance of passing, which is not good news to the Obama administration. David Wright is in Los Angeles with more this morning. Hey, David. Good morning, George, from outside one of the nearly 200 medical marijuana dispensaries here in Los Angeles. In the 14 years since pot became legal here with a doctor's note, the green cross has become about as common a symbol as the golden arches. But Prop 19 would take the fight over California pot to a whole new high. Proponents of Prop 19 are hoping to capitalize on all the Jeff Spicolis in our midst. Hey, bud, let's party. They say fast times at Ridgemont High and everywhere else here could go a long way towards solving California's budget woes. Pot is the state's biggest cash crop, worth $14 billion a year, nearly double the size of dairy. California's next biggest cash cow. Legalizing marijuana would mean a financial windfall, saving, according to some estimates, nearly $1 billion a year in enforcement costs and generating another $350 million in state and local tax revenue, as well as providing hundreds of new jobs and taxable businesses. The city of Oakland alone figures it would net $12 million a year. Marijuana is the most popular thing on the ballot. I think it's the only candidate there that has got a majority. But not so fast. Federal law enforcement officials consider Prop 19 to be reefer madness. Late last week, U.S. Attorney General Eric Holder reiterated his strong opposition, warning that prosecution of those who manufacture, distribute, or possess any illegal drugs, including marijuana, is a core priority for the Justice Department. I'd remind the Attorney General of the words of Abraham Lincoln, we're a government of the people, for the people, and by the people. Many local law enforcement agencies are worried about the menace of high drivers on the road, or of stoner tourists flocking to America's New Amsterdam. Very happy with it. Akala ko ang mundo ay wala nang katapusan at nang ako ay magising sa kasalanang nagawa, kinabukasan ko ay nawala. Pangarap ko'y di maabot dahil sa bawal na gamot. Nabis Amen. So nabanggit ni Pastor Per kanina itong Proposition 19. Bago po yan, ano po, sa mga tao na wala rito sa Amerika, ito pong Proposition 19 na ito ay napakahalaga na magkaroon tayo ng konting kaalaman dito, background. Doon, nagpapasalamat tayo sa kung may kapalat, ito po ay hindi nagwagi nitong nakaraang eleksyon. Subalit, napaka-importante na magkaroon po tayo ng kaalaman dahil this is very related. Ano po? Subalit, Brad Willie, nung initial survey nito, ay nananalo itong Proposition 19. Mas nakararami yung mga taong gustong bumoto nito. Pero sa kalaunan, ay humabol lamang po yung botong no. Kaya ito ay natalo. Amen. Nandun pa rin yung intervention ng Panginoon. Ano? Amen. So makikita po natin, bago po yung Proposition 19 na yan,
ay meron po dito actually legally na pinatutupad itong California. Ano po? Ito po yung napapatungkol din sa paggamit ng marijuana ang tawag sa mga nila may karamdaman. Medicinal marijuana. Medicinal marijuana. Yan po ay nakikita nila, ito pong sinatawag na legal patient na sinasabi, they will be under the proposition 215. Ano po? Ang tinatawag po ito sa Code 11362.5 at ito po yung may Senate, ito po sa Senate Bill na 420. So ito po nga tinatawag natin Proposition 215 na ito po ay nagbibigay visa sa mga tao may karamdaman na pwede silang gumamit ng marijuana. Right. Pagka inihahato ng doktor. Yan, ito po ay base sa hatol ng doktor. Ito po kung merong rekomendasyon ang doktor at ang tao po may karamdaman, it should be 18 years old and above. At saka may reseta. At yung reseta yun yung inaano ng doktor. Yan. That's right. So, ang marijuana ay nakakatulong sa mga tao may mga karamdaman patungkol sa... Anong uri ng karamdaman ito? Yung mga may matinding pananakit, dulot ng cancer at iba pang mga yung pain, basically patungkol dun sa general pain. Nakakatulong daw yun para maibsan na kanilang paghihirap. That's right. Nabanggit mo kanina kapatid yung natalo ang proposition 19 sa California. At sinabi mo na nung una ay nagwawagi sila. Totoo yun, sapagkat sa kabila ng pagtulong na pananalapi ng mga ibang tagapagtaguyod dito, habang lumalaon ay nagkakaroon ng pagkagising ang mga tao. Ang totoo yan, pagkatapos itong botohan na to, totoo doon sa bandang northern part ng California, San Francisco, Santa Barbara, payag sila na maging legal ang paggamit ng marijuana. Pero pababa rito sa Southern California na, mapunta na halimbawa sa LA, yan nakita na ayaw na ng mga tao. Right. Nagtataka sila kung bakit yung mga heavily Mexican mga Latino na inaasahan nilang papayag ay hindi pumayag na apurbahan niyon. Dahil sa maaaring nagising na sila sa katotohanan. Right. At ang mga benepisyo na may dudulot daw nito kung sakaling ito ay maaprubahan, ito raw ay magdudulot at magpapasok ng katakot-takot na tax fund. Pananalapi. That's right. Nabanggit mo yung pananalaping yan, Pastor Per. Ito yung mga figures na nakuha natin, kung paano ito makakapangikayat sa mga tao, lalo na sa gobyerno, kung bakit gusto nila itong maligal. No? Ito pong Proposition 19, bago po yan, ito po ay nagkaroon po ng election na gusto nilang gawing legal ang marijuana dito sa Amerika. Yan po yung Proposition 19. Subalit, gaya po ng nabanggit kanina, halos ito po ay magwawagi na at the end ng pong election ay nakita natin na nagano pa rin po yung no. Ano po? So, ibig sabihin, hindi po bayag yung mga tao, majority, na hindi gawing legal itong marijuana. Ito po yung mga proposition nitong mga nasasabi nating mga activists. Sila po ang naglagda nito, nag-draft. Ano po? Ito po yung mga activists o yung mga tinatawag nating mga pollsters. Ang sabi po nila, number one yung kung nabanggit ni Pastor Per na it could bring billions of dollars. Gaano ba karami yung billions of dollars na yan? Ito po, at least 1.2 billion in tax revenue. Sa po yan. And would increase, second po reason nila, it would increase employment. Yan. At also, doon sinasabi nilang pot sales could also be gain up to 3 billion to 5 billion with a total economic impact of 1 billion to 18 billion dollars. Yan po yung pinapakita nilang halaga na pera na malilikom ng gobyerno kung sakasakaling papatupad po itong legalization ng marijuana. So bakit po? Meron po itong sinasabi na makakapag-save daw ang California ng mga $200 million dito sa kanyang law enforcement cost. Ano ba itong law enforcement cost? Ito po yung mga nagdadakip ng mga gumagamit ng marijuana because it is illegal. So ito po may mga fund po yan and it costs $200 million. So ito po daw ay masasave ng gobyerno and also isa po sa mga isang dahilan makakapag-impose daw ang gobyerno at makakapag-collect siya ng fees and taxes. Ano po?
At ito po ay magkakaroon po ng makakapag-authorize po ito sa mga iba-ibang kriminal na laganap na gumagamit ng marijuana, at ito po ay mawawalang saysay yung mga penalties na ginawa ng gobyerno na. Well, ang lahat, malilegalize ang lahat ng ito ay patungkol lamang sa pananalapi. Ito yung may tuturing natin. Pero kung titignan natin at susumahin talaga nito, ay mas malaki yung negatibong epekto ng legalization ng marijuana. Alam natin nung 60s ba? O 70s? 60s, 70s. Na kung saan ang marijuana ay illegal, pero ito ay laganap na ginagamit ng mga tao. Yung mga taong yun ay yung edad na 50 pataas na ngayon eh. Ito yun. Ayan. Pero mapapansin mo, no, sa statistika, yung mga gumamit ng araw na kabataan nila, mga 16 hanggang 22 taon, hanggang ngayon, marami pa rin sa kanila ang gumagamit ng droga. Right. Parang hindi uminog, hindi banda ng mundo. Yan, sa opisina, may mga kasama ko ron na may edad na, 60 and above. At ako'y nagtataka, very favorable sa kanila yung botong yes. Ayan, siguro dahil naranasan nila noong unang panahon na ito ay isang bagay na ginagawa nila. Nasabi ng isang boss ko na minsan daw ay nagka-carpool sila at habang papunta sa opisina ay gumagamit daw sila ng marijuana. Ayan. Kaya hindi nakapagtataka na yung secret vote dito ay nanggaling sa mga matatanda. Dahil hindi natin pero rin mo na rin dyan sa mga may edad na mga gumagamit niyan ay lumaduit na rin at gumagamit na ng mas matitinding mga droga. Right. Ang isa pa rito, paano mo malalaman na ang isang tao ay nakagamit o gumagamit ng marijuana? Diba, nakagamit na siya kanina. Paano mo malalaman sa itsura niya? Mga indikasyon ba? Yan. Ang tanong. Is there any indication? Tanungin natin gumagamit. Ate, ano really? Actually, ang narinig natin, doon sa mga gumagamit, ito po ay mga hearsay na sinasabi nila. Isa daw po sa indikasyon ng gumagamit ng droga ay mapula yung mga mata. Mapupula at mapupungay. Mapupungay. Yan. Hindi so rice yun. Hindi so rice. Hindi so rice. Kaya delikado po ito pag mapungay ang mata, lumiliit yung mata. Kaya para pong nakaganyan ka eh. Kaya hindi mo halos makita yung kung nagmamaneho ka, maliliit yung mata mo, medyo delikado. At saka makikita po natin ano po ba itong epekto ng marijuana ito. Number one, kanina po ay sinasabi nila ito yung ginagamit na panggamot sa mga may sakit. At kanina ay na-identify natin anong klaseng gamot. Ito po yung for a relief, para pong pain reliever. Yan, Pain reliever. Dahil ito po ay ginagamit sa mga taong may cancer, yung mga may AIDS, yung mga may glaucoma. Yan. So, iba-iba yung mga karamdaman na meron yung may mga chronic pain. Yan, matinding sakit. Matinding sakit. So, ito po yung ginagamit nila. Bakit nga po ito ginagamit? Because it makes you hallucinate. Right. Yan. So kapag nag-hallucinate po isang tao, ay makikita natin na talaga namang nakakalimutan niya. Parang nakanam ka, no? Oo, parang sinasabi ng iba, yung mga narinig natin, para daw silang lumulutang. Parang lumulutang. Kaya nga yung iba tumatalon sa mga building dahil akala nila pwede silang lumipad. Well, ang marijuana ay ang nakikita ko dito ay parang mitsa lamang. Kapag ito, una ay napa-approve na nila yung medical marijuana. Ano pa naman susunod? Ayan. Tapos na-approve na natin yan. Tignan natin. At baka ma-approve yung kompletong legalization nito. At kapag alam ko po na darating yung panahon, konting-konti na lang, sapagkat po yung boto ay 45-55 eh. Yeah. So, kung yung 5% ng mga botante ay nagpunta sa kabila, ay magkakaroon na ng halos pantay na boto. Yung no at saka yung yes. Pero inaantabayanan na ng mga legal expert yan. Kasi tanda mo na yung batas ng pag-legalize ng marijuana ay state law. State law. Ngayon, makakabangga niya yung federal law na nagbabawal ng pagkakas niya. Ano yung nangingiral, sabi nila. That's right. Wala lang, hindi nagkaabot-abot sa ganyan. Pero sa aking pakiwari,
Kung nagkatuluyan man yan, ay magkakaroon sila ng problema. That's right. Right at this moment, ang pagkakalam po natin, ito po kasalukuyan na ini-implement, ito pong Proposition 215, actually, hindi sa state law. At against po dyan yung federal law. Yan po yung nangyayari ngayon dyan. Yung pong legalization sa mga medical purposes. Ano po? State law lang po yan. Pero ang federal law, hindi po niya kinikilala yan. Yan. Ay, pakita natin ng isang video ng isang dating Chief of Police ng Orange County o ng LA, si Chief McNamara. Ito ay medyo very alarming sapagkat na 35 years siyang police, pero parang bumigay siya eh. Ngayon ay sumusuporta siya sa Proposition 19. Magkano kaya nangyari? Magkano? Yan. Paano kaya nangyari? Tingnan natin ang video ni... Voters in California face an historic. Yung yes. Let's be honest. The war against marijuana has failed. I know from 35 years in law enforcement. Today, it's easier for a teenager to buy pot than beer. Proposition 19 will tax and control marijuana just like alcohol. It will generate billions of dollars for local communities, allow police to focus on violent crimes, and put drug cartels out of business. Join me and many others in law enforcement. Vote yes on Proposition 19. You're mine, oh mine. There'll be no summer, spring or fall. Each day is like winter time, but I can never say I can. Amen. Nababanggit po natin itong salitang marijuana buhat kanina. Ano po? Ang isa po katanungan, ano nga ba itong marijuana ito? Pwede ba natin tanungin si Daddy Rico kung meron po siyang konting kaalaman o opinion dito sa sinatawag nating marijuana? Pareho ba ito na? Yan. Siguro ang itanong natin sa kanya ay yung sapagkat siya ay isang dating barangay tanod yan sa Pampanga. At araw-araw ay binabantayan nila yung kilos ng mga drug pusher doon sa lugar na yan. Tingnan natin kung gaano ba ito kalaganap, ito ba ay talagang malaking problema sa ating bayan. Alam niyo, nung nagbakasyon ako ng isang taon sa Pilipinas, sa ngayon, hindi marijuana ang grabe ang droga sa Pilipinas. Hindi marijuana. Shabu na. Shabu? Shabu. Nag-graduate na. Kumakain na pala ng sabon ng mga tao ron. Shabu na. Wala akong nababaitan na marijuana. Doon sa katabi namin sitio, parang wala akong na-encounter na gumagamit Doon sa katabi namin sitio, ginagawa lang front yung sugaran o kaya yung talyer. Yun ang ginagawa lang front. Halimbawa, yung isang mekaniko, yung pala, pusher yun. Maraming pumupunta ron, nakala na nagpapagawa pero hindi naman pala. Pero nagbebenta ng droga. Yung iba naman, sugalan. Meron na nahuli doon. Meron bang iba na kunwari, sari-sari store? Sino wala? Wala akong nabalita na gano'n na sari-sari store. Pero yung mga big timer, gano'n, yung mga talyer. Nung nandun ako, meron isang shop nga doon, ang may-ari ng talyer, hanggang ngayon nakakulong. Dahil nga nahulihan siya. So ano po dapat din kayang gawin ng bayan natin upang sa gano'n ay tuluyan ng ma-eliminate. Yan, matalo yung laban Alam yan. nyo, nung panahon ni GMA, mali yung ginawa niyang inalis yung death penalty sa mga gumagawa ng droga. Mali siya nun. Gumawa ngayon, maraming nahuhuli pero hindi sila, doon pa rin sila. Kasi yung mga yan, meron silang mayaman na Bakit? meron silang mga backer. Kahit na makulong sila, yung mga pamilya nila, sinusustatuan nila. At saka meron dating ang panahon na makakalaya rin sila. Right. Hindi ka mukha kaya kapag lumabas sila, ganun rin ang ginagawa nila. Ganun pa rin ang ginagawa nila. Yan, napakaganda po yung... Dahil wala nga ng death penalty, dati meron eh. So sa makatwid bagay sa Pilipinas, ang isang factor kaya lumalaganap itong shabu o yung droga ay dahil pinalitan yung dati ay meron death penalty, ngayon ay wala na. May epekto ba ito, Brother Ray, sa mga tao?
O sa mga user kaya, may epekto ba yung, alam mo na may death penalty, ngayon ay wala na? Alam mo, kapag ka mabigat ang nagiging parusa sa pag-traffic ng mga droga o paggamit, lalo lang nagiging magneto para sa mga gumagamit. Kung sa mga nagtutulak, mas malaki tubo nila. Kasi mas magiging rare yung kanilang kalakal. At alam mo naman, supply and demand, pagkukunti, pagkukunti ang supply at maraming humihingi, napapamahal. Pero yung kama na matatakot sila sa kamatayan dahil sa pagusang gagawin sa kanila kung sakaling makahuhuli sila, palagay ko, wala epekto yun eh. Walang epekto sa iba? Wala epekto sa mga ila yan. Ang lahat, iniisip nila, hindi sila mahuhuli. Makikita mo kung manunod ka sa TV, mga babae, mga lalaki, mga bata, sangkot yan. Hindi nila iniisip yung makukulong sila eh. Ang iniisip nila yung kikitain nila. Pero sa tingin ko naman ay merong epekto yon kasi nga kung talagang yung talagang ini-implement nila. Ang problema sa Pilipinas, merong death penalty, pero nung lumabas yun, isa lamang yung Nasilia Electrica o na... Si Lim Sing. Hindi, si Leo Echegaray. Echegaray? Oo. Pagkatapos ni Leo Echegaray, halos wala na silang binitay noon. Na-hold lahat yung mga more than 3,000 inmates na dapat ay mabitay. Dahil sa droga. Dahil sa droga. Pero sa kalagayan po ng ating bayan dito sa Amerika, ay nag-complain po ang Mexico, Venezuela, ang Colombia. Ang sabi nila ay, bakit ba kayong Amerika ay kinokontrol nyo kami, pinupulis nyo kami, at masyado rin yung tinitignan yung mga drug activities dito sa aming bayan. Eh kayo nga, gusto pa ninyong illegal yung drogang marijuana. Ayan, nakakahiyaya po tayo dito sa bansang Amerika dahil kinokorek natin yung ibang bansa, eh tayo dito mismo sa bayan natin ay gusto natin itong gawing legal. That's right. So nakita po natin, marami pong mga opinyon na naglalabasan, marami mga kadahilanan na kanilang sinasabi, kagaya po sa Mexico, napakalaking problema po yung droga yan. At makikita natin na maraming mga cartel doon na kung saan ay nagsara ang isang police department. Nag-resign po silang lahat. Dahil minsan isang araw ay talaga namang in-spray nila ng bullet itong opisina ng mga police. Kaya yung mga police doon nagkaroon po ng mass resignation. So ito po yung mga apekto. Subalit tama po yung kanina na nabanggit natin. Iba-ibang opinion, iba-ibang mga palagay. Kung ano ba talaga ang nagiging epekto ng drogang ito. Number one, napakalaking epekto po yan ng sinasabi ng Venezuela, ng Mexico, na lagi natin ini-implement sa kanila, bakit dito nililegalize natin. At yung iba po yung pagpapahuli, kagaya ng mga penalty na binibigay minsan, kagaya sa Pilipinas, minsan daw parang nabibili itong mga penalty na to, Instead na makukulong, naidadaan yan sa under the table. Right. Yan. Marami tayong mga artista na nagpunta rito sa Amerika at sa Guam. Nahulihan sila na halos malaman, hindi mo makita yung nahuli sa kanila parang kakarampot o tuldik lang mukha halimbawa ni Mrs. Noronor. Sila ang Janet Bayari, sila ang Alma Concepcion. At meron tayong isang congressman na nagkakaroon ng kaso, hindi pa tapos yung kaso. Pero hindi marijuana yun. Hindi marijuana yun, cocaine yun. Yan. So, marahil nagtatanong ang mga tao, ang topic natin marijuana, subalit bakit minsan nababanggit natin yung iba-ibang klase. Kasi po maraming kapatid yung marijuana iyan. Marami pong kapatid. Ito po yung sinasabi kanina ni Tatay Rico. Ito po yung sa Pilipinas daw, hindi na popular itong marijuana. Doon daw ay sabon na. Hindi para sabon. Shabuna. Yan. Shabuna So, naririnig po natin sa mga balita ang iba-ibang klase nitong mga droga. Nandiyan po yung shabu, nandiyan yung ecstasy. Sa mga movie star natin, minsan maririnig natin sa mga balitang artista na merong mga pusher din na ecstasy. Yan, ano pa ba yung mga cocaine? Ito ba part din ng shabu ba yun? O iba rin na naman to? Iba yan. Yan ang simbolo o sintomas na nakagraduate ka na rin sa mababang grado ng pagkakalulong sa bisyo. Ayan. Meron palang comment si Brother Allen Morales dito. Sabi niya, si Leo Echegaray daw ay hindi nabitay sa droga. Siya ay nabitay sa rape. Yan. Yan, sa pagkagasa. At si Lim Seng ay na firing squad dahil sa
sa drug. Sa drug. Binabati natin mga viewers, ang si Ernesto Taruk at ang kanyang dalawang anak na si Valerie, Amen. si Vanessa, at gayon din po si Elaine Joy Taruk at ang kanyang nanay na si Eva Taruk. At si Brother Allen na kasama natin ngayon. Right. Nagbibigay na Yeah, sa atin kahit ng wala siya rito. kanyang komento at opinion. At si Jay. Yan, kung sino man si Jay, salamat sa iyong panonood at Brother Jay. Maligayang panonood po. Welcome sa Right. ONB. Praise God. So balikan po natin yung kanina, isang tema na napakaganda, marijuana. Yan. Nasabi nga ni Brother Ray, bukang ang marijuana, ito yung preliminary. Yan yung umpisa. Yan dahil kinoconsider yan na nasa mababang level pa. At kapag pumasa ka daw dito, ay mukhang hindi ka na masasatisfy dito at pupunta ka na dito sa mas malaking epekto. Right. Ito yung mga shabu, yung mga cocaine, yung mga ecstasy marahil, yan yung mga lagi nating naririnig. Lahat ng kabataan ay, masasabi ko, 99%. Lahat ng mga kabataan ay may expose sa mga ganitong bagay. Nandiyan yung peer pressure, nandiyan yung ginagawa ng mga kabarkada na dapat gawin mo rin. At kaya malaking bagay dito yung guidance ng nakatatanda, ng mga magulang. Kaya kung sakali man na yung bata ay disoriented, depressed, ang chances na magumon siya sa droga o sa marijuana ay napakalaki po. Ayan. Pero it is reality na majority ng mga kabataan ay may expose po sa ganitong bagay. Ako na mismo, ako po'y nag-aral noon sa private school, pero lahat ng halos na mga kasama ko doon ay nakakagamit ng marijuana sapagkat ito ay parang tinatry lang nila eh. Hindi pa sila Curiosity. Yeah, curiosity. At kuminsan ay parang isang bagay na parang kung ikaw ay gumamit nito, ikaw ay Kasama mo na sila. kasama mo na sila. Ayan. Welcome ka na. Welcome ka na sa So yung sinadang yung dahil sa pakikisama. Right, Yan. dahil sa pakikisama. Yan, pressure ng pakikisama o peer pressure. Yan. Pero ang isang nakaka-trap dito ay kapag ikaw ay madali ka kasi makapasok sa bisyo at sa ganitong mga bagay dahil yung mga kabarkada mo ay magiging napakabait nila sa iyo. Sabihin nila, really, ang sarap mo namang kasama. Yeah. Okay ka, pag kasama namin ikaw, masaya kami rito, kaya joker ka, ganito. Kaya ikaw nawiwili ka. Oo, Willie pa ang pangalan. Willing. Ayan ang bagong show ni Brother Willie. Yeah. Yan. That's right. So, nakita po natin kaya po ang katanungan, kung ito po ay, ang marijuana po ay napapabilang dito sa mga droga dahil sa epekto nitong sa katawan ng tao, kung titignan po natin yung napagbasihan natin kanina, if it is a reliever or pain reliever dito sa mga may karamdaman, we are just talking about 1% of the total population around the world. Kung inilegalize po yan, dito sa California, for example, if you're talking about 1%, titignan po natin sa ratio, you are actually talking for a 99%, pag inilegalize mo yung marijuana niya, the tendency is marami pong mga tao ang posibleng ma-involve sa hallucination. Bakit hindi tayo magbigay ng mga example? Kanya-kanya tayong example. Like for example, na-approve yung legalization ng marijuana sa California. Ano yung mga tanawin o kaya mga eksena na pwede nating makita? Una, magsisimula na po ako dyan sa freeway. Majority ng mga driver dyan na nagmamaneho ay nakahay sa marijuana. At yung nasa carpool, yung wala sa carpool, makikita mo na napupungay yung mga mata nila. Possible at accident? possible po ay magkaroon ng napakalaking disgrasya. Hindi isa, hindi dalawa, kundi maraming disgrasya. Pero Brad Ray. dito sa California, meron isang kolumnista rito na pinayagan niya na gamitin siya para sa isang eksperimento kung anong epekto ng nakahitip ng marijuana sa pagmamaneho. Ngayon, yun ay pagkasaliksik na ginawa ng Departamento ng Pulisiya sa Los Angeles. Sinubukan nila na magmaneho ng walang ng normal. Oo, matino, diretso. Maganda ang takbo. Pero nung nagsimula ng humitip, nagkaroon na ng epekto sa judgment ba? Yung mga perception niya, no? senses. Yung mga senses niya ay medyo bumabagal at nagiging parang siyang complacent. Ang sabi ngayon nung initially,
merong epekto ang ano. Merong epekto. Bakit ang sabi ng iba ay walang epekto? Ito ay bakit hindi natin tignan doon sa positive side, sabi ng iba. Ayan, Bakit ba gumagamit ng marijuana ang tao? Yan. Yun ang tanong doon eh. Yan, bakit O halimbawa, merong isang tao niya, tanong mo, bakit ka ba gumagamit? Ayan. Tanong natin ang mga dahilan nila. Kadalasan dahilan nila ay, wala namang epekto to eh, okay lang to, dahil food trip. Para malakas kumain. Ikaw kaya, Brad Willie, anong makikita natin isang tanawin dito sa California na maring makita natin kapag naligal ang marijuana? Palagay ko mauuso yung Superman. Aha. Ang ibig sabihin, kasi ang sabi nila, base sa aking pag-aaral dito sa topic natin ngayon, sa tema natin, isa sa tripping ng marijuana ay yung parang nagpo-float. Kaya na-encourage din sila because this involves hallucination, no? So nagkakaroon sila ng hallucination na pwede silang lumipad. Kaya yung iba nagtatalunan dyan sa building. Yan. So, at hindi lang yon, marami pong mga abnormality dun sa decision making. For example, isa po sa malaking makakapekto sa ating gobyerno, sa ating ekonomiya, sa ating medikalidad, ano po? Kung kapag isa pong judgment ng tao ay naapektuhan. So malaki po ang magiging epekto. Yan, dito sa mga lugar na kung saan ay nagkakaroon ng legality kung sakasakaling inilegalize itong marijuana. At dadako na tayo sa ating dadako na po tayo sa ating crossword karambola ng salitang droga. Yan. I know it won't be smart. Somebody owns your heart. Well, tayo po ay narito na naman sa ating segment na karambola o ng salitang droga. Ayan, kapag lagi po tayong nagda-drugs, ang sabi po ng mga matatanda, baka hindi ka lumaki niyan at magiging kasing laki mo na lang si Dagor. Kilala mo si Dagor? Yan ata si Dagul sa... yan ba yung si Dagul sa Itbulaga? Oo, yun ano. Ano yan? Ano raw? Ano raw? Ayan, hindi ka lalaki, magiging kasing laki mo si Dagor. Ayun. Ayan po, yung salitang Dagor. At, alam mo, pag ikaw ay laging gumagamit po ng marijuana, ng droga, ikaw ay parang magmimisto lang aso. You are a dog. You are dog. You are dog. You are Ayan. dog. Ayan. So, ang buhay mo ay hindi magaan at hindi... You go hard. Yan. Ang buhay mo ay, ano, Brad? Mahirap, you go hard. Go hard. Go hard. Yan. Napakahirap sa kapampangan yan. Yan, napakahirap yan. Go hard. Hard. Ayan. Kaya, ayan, alam mo naman kapag ikaw ay nalulun na sa bisyo ng drugs, ay bibisitahin mo lagi yung mga manggagamot. Pupunta ka kay doktor o kaya kay doktora. Yan. So, go to doktora. Go, Go, doktora. doktora. Para tayong naka-ano, shabu ha. Yeah. Okay, kaya pagkasama na yung bisyo ng drugs, merong sugal, merong bisyo ng alak, ay siyempre pupunta ka sa club. Kaya pupunta ka, you go to the GRO. Go to the GRO. Yes. Guest relationship officer. Oh, guest relation. Guest relation officer. Yeah. Yan. Kung ikaw ay walang bisyo, ay magiging kamukha mo si Gardo Bersosa. Ayan. Gardo Bersosa. Wala bang video si Gardo Bersosa? Walang bisyo. Ayan. Wala reason palabas na yan. Yan. At kung ikaw ay, ayun na, laging gumagamit dyan, ang tawag dyan ay ikaw ay nakadarog. Parating darog. 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 Yan. Darog. Darog. Yan. Kaya, pag ikaw ay magtetest na sa eskwela at magtatapos ka na, ikaw ay bibigyan nila ng mababang grado. Para sa lamig, Grado. Yan. Diyan po natatapos ang karambola ng salitang droga. Yan. So talagang napakaganda ng tema ng karambola.
meron po tayong bagong segment ngayon. Ang segment na ito ay yun nga para naman yung mga tagapanood at tayo ay magkaroon ng konting singing class, singing lesson. Ang ating pong segment na yun ay tatawagin nating ONB Sing Along. At ngayon po ay sabayan po ninyo yung tugtugin at lilitaw po yung mga lyrics ng awiting ito. Ayan na po ang sing along ng awiting Bawal na Gamot.
Anong droga ang naninipsip ng dugo? Hindi count Dracula. Sa Pilipinas, anong droga ang umawit ng Rain? Si Boy Mondragon. Amen. So, ano daw pong droga ang kalaban ng pusa? Anong droga ang pelikula ni Bruce Lee? Ano pang pelikula ni Bruce Lee ang kumita ng malaki? Anong droga daw ang makakalaban ni Pacquiao sa darating na November 13?